Come on, let's go. Tara, samahan nyo na naman ako sa panibago kong vlog dito sa Bicol. Sa mga oras na ito, ipapunta na pala kami ni Kuya Ki sa bahay nila Omar. Siya nga pala yung makakasama namin sa paglilinis sa puntod ni Lola Serilina. Speaking of Lola Serilina and Lolo Pedro Noliuda, sila nga pala yung lolo at lola ng aking lolo o tinatawag kong great-great-grand lolo and grand lola. O hindi yun nasa picture ha, kasi family picture nila Omar yan at ni Ivan. Pagkarating nga namin dito ni Kuya Ki, nakita ko na naman dito si Ram, nag-aayos na naman ng bike niya. Paborito niyang bike yan eh. At dahil wala nga si Evan, kami na muna magpipintura kasama ko si Omar at si Kuya Ki. O tingnan nyo si Kuya Ki, wala pang katulog-tulog yan pero dumiretso na ng sementeryo. Welcome to Municipality of Ginubatan. Karating nga namin dito ay naghanap muna pala kami ng tindahan ng pintura kasi yung gagamitin namin mamaya pagpunta namin ng sementeryo. At dito ngayon nag-iisip muna si Omar at si Kuya Ki kung anong bibili namin. Kung pintura ba o alak, kasi mas masarap daw yung alak eh. Charot. Laking pasasalamat ko rin pala kay na Lola Masing at sa pamilya niya. Kahit hanggang ngayon hindi nila kinakalimutan si Lola Serilina at Lolo Pedro. Pinagpapasalamat ko rin ito kasi kahit apo na ako sa talampakan, nakita ko pa rin yung puntod nila. At hindi lang yun, may pamana pa pala sila sa mga lolo ko. Ay, sana all na lang, may pamana. At yun na nga ang kwento, may napagbentahan na sa lupa na hindi pa binibigay sa lolo ko. Nasa na yon? Hindi pa pumipirma ang lolo ko sa bentahan ng lupa, tapos may mga lupa pang kailangang hatiin na sana maayos na. Alam nyo ba guys, naawa lang ako sa lolo ko at dun sa ibang kapatid niya na malalayo. Kasi hindi nasunod yung tamang paghahati ng pera na halos umabot sa 6 o 4 na hektarya yung pinagbentahan sa lupa pero tigpi 15,000 lang sila. Ay nako, buhay nga naman. At sana habang malakas pa sila, maayos na nila yung issue nila sa lupa at mag-usap-usap silang magkakapatid. Alam nyo ba guys, napakabait talaga ng lolo ko. Tahimik lang yun pero dapat hindi siya ginaganon. Kaya ang anong nabasa ko yung last will and testament nitong mga lola kong ito, itong nililinisan namin. Naandun talaga yung lolo ko, tagapagmana talaga sila. Pagdating talaga sa mga lupang yan ay ayaw talaga ng lolo ko ng gulo. Gusto lang niya talagang malaman kung magkano talaga yung napagbentahan, kung ilan pa yung ari-ari ang dapat ipagbili at magkano yung napunta sa kanila. Na dapat sana tamang paghahati naman para sa mga kapatid nila. Kasi alam niyo naman ang karma, pag dumating yan, mas doble pa talaga sa ginawa ninyo. Kaya yun lang masasabi ko. Natutuwa lang ako ngayon kasi nakikita ko yung pinaghirapan ng mga lolo at lola ko noong unang panahon. Tapos pinamana pa sa aking mga lolo at lola na hanggang sa ngayon ay nakikita ko yung mga bukid nila, yung mga taniman nila na naandyan pa, naabutan ko pa at isang malaking pasalamat yun para sa akin. At para naman kay Lola Konsing, kung makita man ito ng mga apo nila na talagang may karapatan si Lola Konsing dun sa lupa. At kung sino man nagbenta ng lupa, dapat tama yung hati ng magkakapatid. Malayo man o malapit yung kapatid mo, equally divided dapat yon. Mas maganda talaga yung wala kang nilalamangang tao kasi pag ganun, mas maayos yung kalooban mo at mas giging maayos yung buhay mo. At para naman sa akin, may mga lupa pa namang hindi na papakinabangan na nila. Yun yung pagbili na nila para at least mapaghati-hatian nila habang malakas pa sila, mapakinabangan nila. At para naman kay Lola Serilina at Lolo Pedro, sana naman po ay gabayan nyo kami para maayos na po yung mga dapat ayusin tungkol dun sa mga iniwan ninyo. Yan, ang problema mapatuloy kayo. Joke lang po. At syempre, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo dahil hanggang sa ngayon ay nakikita ko pa rin yung pinaghirapan nyo noon. Kaya habang nandito po ako sa Bicol ay sasama po ako at sasama para maglinis ng inyong puntod. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. God bless.